meron na akong blood na lumalabas. Tapos nag-start na yung sumasakit yung likod ko. Tapos parang feeling ko natatay pero hindi naman ako makatay. Hinintay ko lang si Habi dinala kasi si Fellow yung pusa namin sa vet. So, yung contraction naman, tumitigas yung yung tiyan ko. Pero hindi pa naman siya pain, wala pa naman pain. Yung back ko lang parang nag-start na siya sumasakit. Pero kaya ko pa naman siya. So, naka-ready na lahat yung mga gamit. Today is Sunday pala. So, naglagay pala ako dito ng guys, ng underpads. Para i-protect lang yun natin yung bed. Baka mamaya mag-leak ako. So, ayan. Dito ko din, dinala. Pati din sa sofa. Hindi pa naman siya humihilab yung tiyan ko. Lang matigas. Tapos yung lower back, medyo nag-start na siyang sumakit. Tapos naglagay na ako, naka-ready na ako. Yung mata ko, wala akong masyadong tulog guys, grabe. Naglagay lang ako ng cream sa mukha para hindi ako masyadong haggard. Tapos nag-lip balm lang ako. Tapos yun na, nag-ready na ako sa mga mga gamit. Yung iba, nag-ready na ako sa mga gamit. Yung iba, ando na sa sasakyan. So, antayin na lang natin yung yung true labor talaga, yung hindi ko na makaya. Tsaka tayo agad punta ng hospital. Malapit lang naman yung hospital namin dito. Nasa mga 5 to 10 minutes drive lang naman. So, antay lang natin. Many unbearable hours later. So, malapit ng mag-alas 6 ng gabi, pumunta na kami agad ng ospital dahil yung dugo parang padami siya ng padami. Hindi yung nakailang change na ako ng ng panty liner. So, natatakot ako baka mamaya mag-dry tayo. So, hindi naman ako naka-experience ng sobrang sakit na nararamdaman. Parang tolerable lang naman yung pain. Kaso nga lang yung dugo, yung blood, siya, yung maya't maya naka ilang minuto lang ako tapos palit agad ng panty liner. Kaya pumunta na kami agad ng ospital. Hindi na namin inantay pa. So pagdating namin sa ospital, naka 7 cm na pala ako. Kaya ito, ina-admit na ako agad dahil anytime ay mag-labor na tayo. So sa ngayon, inaantay natin na mag-fully dilated na tayo. So as of now, yung latest ay 7 cm. So nagko-contract na talaga ako every 2 minutes. Tumitigas yung 2 to 3 minutes. Tumitigas yung yung tiyan ko. Kaya si Habi andun siya sa labas. Doon muna daw siya. Tatawagan lang daw siya pag kaya. So dito, yung naramdaman ko na talaga yung pain dyan. 1 hour later. 1 minute na daw. Sa wakas, lumabas na din si baby, mga mate. Thanks God, successful yung labor na, yung delivery natin. Dahil nagawa natin siya ng normal delivery. So, si baby pala ay medyo malaki, guys. So, nasa 3.9 kilos siyang, yung timbang niya. So, sa ngayon nandito, hinawakan ko si baby. Tapos, kain lang po tayo. May sila dito, complimentary na food. So, kain tayo. Sobrang gutom na gutom talaga ako. Kaya, feeling ko maubos ko to lahat.
So, si baby andun sa gilid, natutulog. So, andito na pala kami sa isang recovery room. So, kumain lang ako at itong dessert nila, itry natin. It looks good yung dessert nila. Ito yung cheesecake. So, kailangan natin magpalakas at kumain ng kumain para makalabas na tayo. So, ayun, haggard na ako tingnan. Hindi talaga ako makakatulog dahil sa sobrang sakit. Sakit from head to toe talaga ang nararamdaman ko dyan. So, sa ngayon, tapos na akong kumain. Tapos si Habi, pumunta lang siya sa bahay namin para tingnan yung mga pusa at sila, bigyan ng mga pagkain. So, grabe talaga yung experience ko mga mi. Sobrang sakit talaga yung yung naramdam ko. Masakit yung tiyan ko. Alam mo yung ina-apply yung fundal push na parang sinasakyan yung lahat ng weight ng yung doktor papunta sa akin para malabas si baby, para makahelp na mailabas si baby. At least 3 times yung ginagawa niyang ganon. Grabe, sobra, para akong puputok mga mi. So, ayun, nakayan ko naman I think within 30 minutes lang naman siya lumabas na si baby. So, andito ako sa isang sobrang peaceful dito na area. Ang laki pala ng room dito na kinuha ni Habi, pero good for lang to, 2 nights. 1 night lang. Kasi ito yung pinaka-available lang ng hospital. So, kinabukasan, lilipat kami dahil sinabihan kami ng doktor na kailangan ko mag-extend din. So, 4 days tayo nandito sa hospital. So, 1 night tayo dito sa medyo mahal ito na room. Tapos, 3 nights sa yung deluxe na tinatawag nila. Triple price yung price nila dito mismo sa itong room na to compared sa deluxe. So, ito yung mga gamit, sobrang magulo pero okay lang yan. Tapos, ginagawa ko nito, naglakad-lakad ako kahit sobrang sakit ng naramdaman ko. Yung pagbangon mo pa lang, sobrang sakit na sakit talaga mga mi. Tapos, nag-edema kasi ako kaya pinipilit kong lumalakad para mabilis tayong makarecover. So, ayan, kumukuha ako ng video. Tapos, andito si baby sa tabi ko. At dito naman yung CR natin. So, ayan, malaki yung CR nila. Ganyan yung CR nila. Yan, para talaga siyang hotel type talaga. Kasi isa siyang suite room. So, ganyan siya. Malapit lang siya sa bed ko. Kaya hindi ako masyadong mahirapan. Mga may sobrang napakalaking tulong talaga itong perineal bidet. Dahil ito yung panghugas natin para sa tahi natin, di ba, sobrang sakit. So, ito yung ginagamit ko pang hugas. Hindi siya, sobrang napaka-convenient niya. Kaya, recommended ko na hindi ito mawala sa isang list. So, alam kong malaking tulong ito sa akin dahil yung tahi natin ay hanggang puwit. Grabe, sobrang sakit talaga yung tahi talaga niya. So, pinipilit ko lang talagang makalakad para mabilis tayong makarecover. So, babalik na ako sa bed at kay baby. So, thank you sa panonood. Bye!